Sino ang Diyos Anak? Ang pangunawa sa kalikasan ng Trinity ay isang mahirap at mapanghamong gawain. Kapag tinatalakay ang Trinity, mahalagang tandaan na may isang Diyos, Deuteronomy 6:4, 1 Corinto 8:6, na walang hanggan na umiiral sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Mateo 28:19, Lucas 3:21-22, 2 Corinto 13:14. Ang bawat persona ng Trinity ay magkakapantay at walang hanggan. Walang sino man sa kanila ang mas mababa sa iba. Juan 1:1-2. Ang bawat miyembro ay natatangi sa pagkapersona at tungkulin. Sa pamamagitan ng pundasyong iyon, makikita natin kung sino ang Diyos Anak. Ang Diyos Anak ay ang pangalawang persona ng Trinity. Siya ay inihayag sa sanlilika bilang ang nag-iisa at walang hanggang anak ng Diyos Ama. Juan 3:16. Ang Diyos Anak ay may parehong diwa ng Diyos Ama at Diyos Espiritu, ngunit naiiba sa kanila sa pagkapersona at tungkulin. Ang Diyos Anak ay ganap na Diyos at nabubuhay ng walang hanggan. Juan 1:1-2. Siya ay kaisa ng Diyos Ama, ngunit sinusuko ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng Ama. Juan 6:57, 10:30, 1 Corinto 15:28. Sa katunayan, ang pangunahing gawain ng Diyos Anak, ito pa rin ang kalooban ng Diyos Ama. Juan 6:38. Sapagkat siya ang buo at kumpletong larawan ng Diyos, ang panganay sa lahat ng nilikha. Colossus 1:15. Bagamat ang Diyos Anak ay ganap na Diyos, siya ay naging ganap na tao at namuhay bilang makasaysayang figura ni Hesukristo mula sa Nazaret. Sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawan tao, nagkatawan tao ang Diyos Anak at naranasan ang sangkatauhan sa lahat ng tukso, pagsubok, kahinaan at damdamin nito. Pilipos 2:5-11, Hebreo 2:17. Sa paggawa nito, hindi niya inalis ang kanyang pagka-Diyos o alinman sa kanyang mga banal na katangian. Sa halip, kusang loob niyang nilimitahan ang kanyang mga banal na pribilehiyo para ganap na masunod ang kalooban ng Diyos Ama. Bilang Jesus, ang Diyos Anak ay ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mateo 1:18. Pinanganak na ng Birheng Maria, Lucas 2:5-7, at namuhay ng walang kasalanan kailanman, Hebreo 4:15. Bilang isang bata, siya ay lumaki sa karunungan, malusog, at kalugod-lugod sa Diyos at sa sangkatauhan, Lucas 2:40-52. Pagkatapos lumaki, naglunsad si Jesus ng pampublikong ministeryo kung saan itinuro niya sa mundo ang mga daan at katotohanan ng Diyos, Mateo 5:7, Lucas 6:17-49. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao at pinagaling niya ang maraming tao sa mga karamdaman, kasakitan at mga depekto. Mateo 4:25, Marcos 6:13. Sa paglipas ng panahon, maraming pinuno ng relihiyon ang nakadama ng pagbabanta ni Jesus at hinangad na siya ay patayin. Mateo 12:14. Sa kalaunan, inaresto si Jesus at nilitis sa harap ng mga otoridad ng Hudyo at Romano, na sa huli ay hinatulan siya ng kamatayan. Namatay siya sa krus upang bayaran ang mga kasalanan ng mundo. Marcos 15:37, 1 Juan 2:2. Siya ay inilibing sa isang libingan sa loob ng 3 araw. Marcos 15:46. Nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu. Lucas 24:6, Roma 8:11. Nagpakita sa marami sa kanyang mga disipulo. Juan 20:19. At umakyat sa langit. Lucas 24:51. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, tinupad ni Jesus ang batas mosaiko at pinagkasundo ang bayan ng Diyos sa kanyang sarili. Mateo 5:17, Tito 2:14, Roma 5:10. Sa pamamagitan ng kanyang kapalit na kamatayan sa krus at muling pagkabuhay mula sa mga patay, Isaiah 52:13-53, 12, binili ng Diyos Anak ang walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng tumatanggap sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Tito 2:11. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagsisilbing unang bunga ng bagong nilikha na ipinangako ng Diyos at ginagarantiyahan ang inaharap ng muling pagkabuhay ng mga mananampalataya sa kanyang pagbabalik. 1 Corinto 15:20-23. Sa kasalukuyan, ang Diyos Anak ay namamahala at naghahari bilang dakilang mataas na saserdote sa kanang kamay ng Diyos Ama. Gawa 7:55. Siya ay dinadakila sa lahat ng bagay
at namamagitan sa harap ng Diyos Ama para sa kanyang bayan. Pilipos 2:9-11, Roma 8:34. Isang araw, ang Diyos Anak ay makikitang babalik sa lupa, lulupigin ang mga kaaway ng Diyos at itatatag ang kaharian ng langit kung saan siya ay mamamahala kasama ng kanyang mga banal sa buong kawalang hanggan. Gawa 1:11, pahayag 2022. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.